Samantala, mas maluwag na po ngayon sa ilang bus terminal dahil nauna nang bumiyahe ang libo-libong pasahero para po makaboto sa barangay elections noong 2013 o ngayong 2013. Pero hanggang ngayon po ay humahabol pa rin ang ilang last-minute passengers at live mula sa Araneta Center Bus Terminal, may report si Trisha Zafra. Trisha? Pia, kumpara noong mga nakakaraang taon tuwing bisperas ng undas at kumpara rin itong bisperas ng barangay elections 2013, mas kaunti yung mga pasaherong naghihintay rito ngayon sa Araneta Center Bus Terminal. Katunayan, ayon sa pamunuan itong terminal, ngayong maghapon inaasahan nilang aabot lamang ng hanggang 5,000 pasahero yung magtutungo rito. Malayong-malayo yung bilang na yan, Pia, dun sa karaniwang inaabot na bilang ng mga pasahero rito tuwing bisperas ng undas na umaabot pa nga sa mahigit 10,000 pasahero. Samantala, Pia, ganyan din yung sitwasyon na nakita natin kanina nang umikot tayo sa ilang bus terminal sa may EDSA Pasay. Sunod-sunod ang dating ng mga pasahero sa terminal ng bus na ito sa Pasay na biyaheng Northern Luzon. Bagamat maraming pasahero, marami rin ang bus. Maluwag naman sa terminal na ito ng mga biyaheng pa Bicol at Visayas. Yung iba po, naunang umuwi na eh. Yung eleksyon, hindi na bumalik yung iba. Pero may ilan pa rin na kinailangang maghintay lalo na kung hindi nakapagpareserba ng tiket. Wala kasi kami ang ticket kanina. Naghanap pa kami ng sasakyan. Ang nakuha namin 9:15 na. Kanina pa kami alas 4 dito. Kung ikukumpara noong nakaraang undas, mas kaunti raw ang mga humahabol ngayon sa Araneta Center Bus Terminal para makauwi. Ayon sa pamunuan ng Araneta, marami na raw ang naunang bumiyahe para makaboto sa kani-kanilang probinsya sa 2013 barangay elections. Bisperas nga noong eleksyon, pumalo raw sa 11,000 ang mga pasaherong lumuwas. Kasabay yung undas at saka eleksyon kaya pasahero. Nauna nang umuwi. Nagkaroon na kami ng mga extra trip sa Bisaya noong 25, 26, 27, 28. Mga extra buses, nagkaroon na kami punta sa Bisaya. Pero ngayon? Wala na. Mahina na ngayon. Round the clock din ang inspeksyon ng mga otoridad sa bus terminal para tiyaking ligtas ang mga pasahero. Ang LTO sinuri ang mga bus at tiningnan kung sumusunod sila sa seatbelt law. Sinita nila ang deluxe bus na ito na may depektibong seatbelt. Isinailalim naman ng MMDA sa breath analyzer ang mga driver para tiyaking hindi sila nakainom. Assurance yun ng safety ng mga pasahero. Safe nga yung sasakyan mo, yung driver mo naman nakainom. So marami malalagim na aksidente na nangyari. Tiningnan naman ng MTRCB kung nagpapalabas ng mga pelikulang may maselang tema ang mga bus. 30 PNP personnel at 2 K9 unit ang itinalaga rito para tumulong sa inspeksyon ng mga bagahe. Nakaantabay rin ang ilang tauhan ng MMDA at Philippine Red Cross sa kanilang First Aid and Assistance Station. Maging sa Southwest Integrated Provincial Transport System sa Parañaque, hindi rin napuno ang mga pampasaherong bus. Kahapon, mahigit 50,000 na pasahero ang dumating doon o katumbas ng mahigit 1,000 bus. Pero sa tingin ng MMDA, mas dadami pa raw ang bilang ng mga pasaherong pupunta sa terminal hanggang mamayang hating gabi. Ang ilang biyahero bitbit na ang mga bulaklak na dadalhin sa mga sementeryo. Tuwing ano lang naman po kami lumuluwas, tuwing undas lang po talaga. Kaya parang nanibago po kami sa biyahe. Undertime po ako ngayon para pumunta para bukas for preparation. 24 oras din bukas ang Southwest Integrated Provincial Terminal sa November 1 at 2, pero pasya na raw ng mga bus kung gusto nilang bumiyahe. Pia, alas 10:30 at alas 11 ng gabi yung sinasabi ng mga dispatcher dito na mga last trip ng kanilang mga bus papuntang Bicol at meron pa nga rito papuntang Northern Samar. Sabi nga nila, meron pa raw sila mga extrang bus na mukhang hindi masasakyan ng mga pasahero at depende pa rin daw yan kung may pasahero pa ng ganong oras dahil nga raw talagang kung ikukumpara ng mga nakakaraan, ikakaunti yung mga pasahero ngayon dito sa Araneta Center Bus Terminal. Sabi pa nga nila, kung nung nakaraang biyahe, nung nakaraang dagsa ng mga pasahero natin, itong nakaraang bisperas ng barangay elections 2013, nagulat yung mga pasahero, Pia, dahil mula raw sa karaniwang 300 to 400 pesos na pamasahe, naging 600 to 700 yung presyo ng ticket. Ngayon naman, ayon sa isang dispatcher na nakausap natin kanina, yung isang biyahe nila halimbawa na papuntang Sorsogon na 790 o 780 pesos yung presyo ng ticket ay ibinagsak nila 700 dahil nga raw sa tumal ng pasahero ngayong araw. Inaasahan nilang muling dadagsa yung mga pasahero rito sa terminal sa araw ng Linggo at Lunes pagkatapos nga nitong long weekend dahil sa undas. Pia.
Trisha, nabanggit mo yung sa Pasay, may biyahe sila bukas, tsaka November 2. At dito naman sa Araneta, last trip nila 11 o'clock ng gabi. Pero bukas, meron rin ba sila mga biyahe? Bukas tong terminal, Pia, bukas. Pero depende raw sa mga bus company kung sila ay magpapabiyahe pa bukas ng madaling araw. Usually mga alas 5 o alas 6 ng madaling araw umaalis yung mga bus. Pero depende nga raw yan kung may mga pasahero pa ring hahabol dito bukas, Pia. At Trisha, kanina napakita mo na yung mga seatbelt na ininspeksyon. Yung iba meron, yung iba wala. Pero dun sa mga bus na meron nga seatbelt, ginagamit ba ito ng mga pasahero? Yung Pia, mahigpit ngang bilin yan nung mga otoridad natin sa mga pasahero na bukod dun sa mga paalala na ibinibigay ng mga otoridad dun sa driver, sa bus company, sana rin yung mga pasahero makiisa, gamitin yung mga safety facilities na yan para masiguro ring ligtas yung mga biyahe. Yung bagay na yan, syempre ibinibilin at iniiwan din sa pasahero para yan ay gamitin din nila at hindi lang palaging iasa sa mga otoridad o dun sa driver, sa konduktor at sa bus company yung kaligtasan. Kasi syempre lahat naman ito, Pia, kailangan tulong-tulong, maging yung mga pasahero natin kailangang alerto rin at vigilant sa kanilang safety ngayong pagbiyahe, Pia. Maraming salamat, Trisha Zafra.